guys, for today's video, i-share ko lang yung mga naging experience ko sa katatapos lang namin na board exam. Actually, mula dito hanggang dun sa kabilang dingding namin, may nakasabit dyan na mga dinikit-dikit ko. Pero, ang lumabas lang sa nireview ko dito is itong eminent and imminent, which is nalimutan ko pa. Buti na lang tumama yung hula ko dun sa eminent na meaning ay famous. Anyway, regarding dun sa Gen Ed, madali-dali naman yung Gen Ed kasi ang Gen Ed naman objective type. Kumbaga, pag alam mo, alam mo. Pag hindi mo alam, hulaan mo na lang. Yun namang sa Prop Ed, dun sa Prop Ed na mga questions, medyo Ano yan? Prop Ed na questions, hindi siya yung paano ko ba explain to? Yung Prop Ed na questions, medyo siya, hindi siya ganoon kahaba as I expected. Hindi siya ganoon mahahaba. Pero kailangan mo siyang intindihing mabuti. Anyway, sa question number 1, ang una agad na tanong is ano nga ba? Ang unang tanong, ano daw yung gagawin, Tagalog kasi hindi ko na matandaan English, kapag daw nasa isang pagpupulong na parang nagko-contradict sila. Nagko-contradict or parang nagsasabihan ng mga problema, ganon. Ang pinagpilian ko dun ay storming or adjourning. Nung una, may bilog ko yung adjourning. Pero naisip ko bigla, yung adjourning nga pala ay, naririnig ko siya sa the meeting is now adjourned, meaning tapos na. So wala nang pagkukuro na magaganap. So lipat ako sa storming. Yan. Ewan ko lang kung tama. Next nga ay yung eminent. Yan. Tapos parang yung famous inventor siya. Sabi ko, ang ginawa ko na lang inilagay ko yung salitang imminent at eminent. Tinignan ko kung ano yung mas maganda sa pandinig ko do sa sentence construction. Kaya kahit hindi ko alam yung meaning ng eminent, doon ako sa eminent. Yan. Ewan ko rin lang kung tama. Next naman ay sa behaviorism. Doon, for sure, tama ako. Kasi, kapag behaviorism, more on rewards yan. Rewards. Kaya, pag nakita ko yung salitang rewards, yan na. Huwag na mag-isip-isip pa. Rewards, behaviorism na yan agad. Saka, ano pa ba yung sure kung tama. Yung kay Pavlov, which is PCSO, Pavlov, classical. Classical, yon. Yan. Tama din yun. The rest, hindi ko alam. Sama yun na lang. At pagkatapos nga pala, ito pala nakakatuwa. Huwag na yung move on na tayo sa mga questions. Sa mga magte-take ng exam sa darating na September siguro, huwag na kayong magdala ng pagkadami-dami dahil alam nyo ba, yung mga nandun, yung mga gamit nila like yung payong, tapos mga kung ano-anong papel, kasi hindi naman na kailangan ng photocopy. Hala, iniwan na lang sa labas. Kasama na ako dun kasi bumili ako ng tissue. Bawal pala ang tissue. Bawal yung kahit anong pwedeng sulatan kasi baka daw isulat yung question, ganun. Yun. Kaya huwag niyong gagawin yun guys kasi kapag nahuli kayo, hindi na kayo makakapag-exam ever. And then, pagkain. Sa pagkain, at tapos, na nga ba ako? Ayan, regarding dun sa mga pagkain, huwag na kayo masyadong magdala ng super daming pagkain na parang magpipiknik kayo. Hindi nyo makakain, maniwala kayo sa akin. Much better, magdala na lang kayo ng sandwich. Yan, maraming sandwich na may palaman siguro. Ganun. Kasi yun yung mga nakita ko na mga pagkain ng mga nandun sa room. Actually, may dala akong pack lunch. Ang lunch ko ay adobo. Kasi hindi ako makakain kasi nilabas ko. Pagtingin ko dun sa likod, wala namang kumakain. Nahiya ako. Di, tinabi ko na lang. Buti na lang may dala akong tinapay. Tapos, yung may mga label na pagkain, bawal din ipasok. Bawal ang cellphone. Huwag kang magdadala ng cellphone. Buti na lang nandun yung boyfriend o kaklase ko, may napag-iwanan kami ng cellphone. Kung wala, sana namin iiwanan ang aming cellphone. Huwag na kayo magdala ng cellphone. And, ano pa ba? Lapis. Ang dala kong lapis ay siyam. Pero ang nagamit ko lang ay 3, tapos dinonate na namin after pero nagtira ako ng isa, souvenir. Yan, i-donate namin yung ballpen at yung lapis. Sa mga magte-take ng exam, huwag kayo masyadong pag-prop ed, huwag kayo masyadong mag-review ng word by word. Intindihin yung konsepto kasi hindi siya by the book. I mean by the book naman. Hindi siya word by word. Konsepto talaga. Tapos
kailangang intindihing mabuti kasi ang hirap yan. Hindi ko maintindihan kung pinalitan na nila lahat ng question dahil bago lahat sa pandinig ko yung mga question nila. May mga ilan naman na napag-aralan, pero katulad nga nung laging sinasabi nila is hindi naman siya word by word, kaya ngayon pa lang mag-review na kayo, aralin ang konsepto sa Gen Ed. Konti lang yung dates, ay wala pa lang dates, wala masyadong batas, ang naligaw lang na batas sa'yo RA 7836, tapos ay PPST. Yun, good luck and thank you, nakaraos na ako. Thank you sa mga sponsors and thank you St. Jude Tadeus. Thank you so much. Good luck sa May 12, ay May 15, 2026.